guys, Ron here and welcome to Radhan's channel. For today's video, another unboxing na naman tayo ng isang cute, comfy, squarey, and chunky device na pinadala sa atin ni Anbernic. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. Maraming salamat Anbernic sa pagpadala sa atin ng device na to para i-unbox ulit. So ngayon ito na yung device na pinadala sa atin. Yung tinatawag kong cute, chunky, squarey, and nakalimutan ko yung isa. Ayan. Tawag dito sa device na to is RG Cube ng Anbernic. Ayan. Tulad ng dati, meron tong simpleng box. Meron dito sa gilid na nakalagay na yung variants niya ng mga colors. Pwede mo siyang ma-avail ng beige, gray, purple, tapos meron pang isang dinagdag na pure black lang. So ayan, ang pinili ko is yung purple. Ayan. Tapos buksan na natin. Clamshell. Tapos ito yung menu. Andito yung tempered glass. Ayan. Andito yung dry wipes and wet wipes. Andito naman yung cable niya na Type-C para may charge nyo yung device. So ngayon ito na yung device. So nung una akala ko ano to akala ko pangit. Kasi yung pinakaunang promo picture ng or photo ng device, parang pangit. Ito, pakita ko sa inyo dito. Yan yung unang picture na pinakita nila na kala namin pangit. Pero nung nakita namin yung pangalawang photo na ni-release nila, ang ganda pala. So ayun, ito yung natipuhan kong kulay purple. Ayan. Meron ulit ditong foam para protektahan yung screen. Talsikilaway ko. So dito sa likod merong fan. Ayan. Tapos sa pansin ko dito, ang galing ng pagkaagawa nila ng fan nila. Ayan, oh. Kung makikita nyo, di ba ang pangalan ng device na to is RG Cube. So yung cube, yun yung design ng fan niya. Ayan, oh. Galing, no? Para siyang 3D na Rubik cubes. Ayan. Galing, di ba? Tapos meron ditong nakalagay na Anbernic model number or model RG Cube. Ayan. Ito naman sa gilid merong textured na grip, pero tingin ko mas maganda kung rubber to, pero hindi siya rubber. Ayan. Dito sa taas merong 3.5mm headphone jack. Ayan. Tapos dito naman yung SD card para sa mga games. By the way guys, meron na tong built-in na storage sa loob na 128GB. So libre SD na. So kung gusto niyo lang magdagdag, pwede dito. Ayan, pwede dito. Tapos sa next, nandito yung USB Type-C para makapag-charge ka or pwede kang output ng nilalaro mo sa monitor. Dito naman yung LB, tawag nila, pero sa atin mas kilala to na L1. Tapos dito L2. Tapos dito naman yung R1 or tinatawag nilang RB at dito yung RT. Right trigger siguro tawag nila dito. By the way, itong L2 and R2 is whole trigger siya. And guys, sa mga nakakaalam ng mga whole trigger na games, comment nyo nga sa baba kung anong games yun. Kasi hindi ko pa natatry itong whole trigger na to. Tapos dagdag ko na rin guys, yung trigger buttons niya is textured din yan. Kung makikita nyo. Dito sa right side, nandito naman yung volume rocker. Negative and positive. Tapos nandito yung power button. Ito yung maganda dito sa device na to kasi kung makikita nyo, hindi siya naka-emboss. Ayan, kung hindi siya nakalawit. So hindi mo siya mapipress ng basta-basta or turn off or mag-volume up or down. Ayan. Nakabaon siya. Nakabaon. Dito naman sa baba, andito yung speaker na stereo, left and right. Sa left side naman ng device na to, walang nakalagay. Ayan. So dito na sa harap, punta tayo dito. Meron tong 720 by 720 aspect ratio. Talagang square siya or cube. Pero square ang tawag dito. Alam kong cube kasi 3D siya, di ba? So sa mga buttons niya, ito yung ABXY ulit. Dito yung dalawang analog. Mamaya papakita ko sa inyo yung special feature nito na parang katulad sa RG556. Tapos andito yung select and start. Tapos yung home button and Anbernic button. So ngayon, i-compare na natin yung size nito sa mga previous device na ni-release ng Anbernic. Pero unahin ko dito, itong si RG556. Ayan siya. Mas pahaba tong sa RG556 compared dito sa Cube. Ayan. Malaki pa din pala si RG556. Pero pag tinignan nyo sa gilid, mas chunky si Cube. Ayan. Ang sunod naman i-compare natin si RG35XX-H. Ayan. Mas malaki pa rin si Cube. Tapos sa gilid, mas manipis si RG35XX-H. Ngayon, i-compare naman natin siya sa RG35XX. Mas malaki pa rin si RG Cube. Pero dito, sa gilid niya, mas chunky talaga si RG Cube. Ayan. 'Di ba?
Tapos ngayon, i-compare naman natin siya kay RG35XX SP. Mas malapad si SP kung nakabukas kung nakabukas. Tsaka mas malaki si SP. Basta nakabukas. Dito, kung nakabukas naman, mas chunky si Cube. Pero kapag sinara mo to, mas chunky na si SP. Ayan. At yung uli na i-compare natin kay Cube is si RG28X. Ayan. Si super cute na device ng Anbernic. Ganito na rin siya kanipis. Ayan. Packetable talaga si 28XX. So ngayon ito-turn lang na natin tong device na to. Pero before natin i-on, i-flash ko lang sa screen kung ano yung specs nito. Kung mapapansin nyo yung specs ng RG Cube, same sila ni RG556, 'di ba? So nag-iba lang yung itsura nilang dalawa. So ito mas pina-chunky tapos mas pinaliit ng konti. Ayan. Same na same sila. Parang ito yung aggressive type na pwedeng pang lalaki, tapos ito naman yung pang cute type na pwede sa babae. Para silang couple console. Ayan. So dahil same sila ng specs, Android din to at touchscreen din siya. So ngayon i-on na natin yan. Touchscreen din yan, guys. Ayan. Diba? Tapos ayan yung mga naka-install na emulator. Ayan. Tapos pwede kang mag-install syempre ng mga apps or games katulad ng ito, Dead Trigger in-install ko na, tapos yung YouTube andyan na din. By default andyan na yung YouTube. Ngayon i-check natin tong settings sa taas. So kailangan natin i-swipe pababa. Ayan, para makita yung settings. Ayan yung settings niyan. Pwede mo siyang i-connect sa internet, sa Bluetooth, face landscape. Pwede mong palitan yan kung auto rotate or force na landscape, night light, normal mode. Ano ba tong normal mode? Yun, may game mode. Tapos dito naman sa key map, ayaw mo nang galawin yan, baka magkamali tayo, mapatagal tong video namin. So itong auto mode, hindi ko alam to. High mode and auto mode. So siguro sa gaming to, may kinalaman to sa pag maglalaro ka na ng game. Tingin ko ito yung parang overclock. Tapos ngayon dito yung fan, naka-auto siya. Tapos try natin naka-strong. Ay, hindi na naka-on na siya eh. Pero hindi mo maririnig yung fan niya. Napakatahimik. Auto lang natin. So, ibig sabihin, kapag naglalaro ka na ng mga hardcore games, tingin ko mas bibilis yung takbo niya. Dito yung ambient light. Mamaya, ilalast ko tong ambient light. Pakita ko sa inyo yung special feature na nagustuhan ko dito sa device na to. NS mode, Nintendo Switch mode, button only. Ayan, may mga setup dyan. Pwedeng Xbox mode or trigger type. Hindi ko pa masyadong na check tong trigger type. Okay, okay natin yan. Meron ditong do not disturb, airplane mode, dito sa next, screencast kapag gusto mong i-mirror yung display mo dito sa malaking TV or sa monitor. Tapos dito naman screen record kapag gusto mong i-record yung nilalaro mo. Ngayon, ipakita ko na sa inyo itong ambient light na feature. So ayan, meron ditong light. Ayan, light. Open na rin yan, di ba? Nag-light. Nakita nyo itong sa analog, umilaw siya. Tapos dito naman sa breathe, ayan, magdi-dim tapos biglang tataas yung brightness niya, tapos parang humihinga, breathing nga, parang humihinga, gumagano-ganon siya. Next is yung rainbow, ayan. Tapos ngayon, nandito yung marquee, hindi ko alam kung ano yan. Ayan, ang daming kulay, para siyang RGB na katulad sa PC ko, na pwede mong palit-palitan kung pwedeng RGB o isang kulay lang. Dito is yung chasing, ayan. Pakita ko sa inyo itong malupit na feature na to. Ang chasing is kapag ginalaw mo yung analog nito, tignan mo kung saan iilaw. 'Di ba? Galing, 'di ba? Ayan, oh. Ayan, susundan niya yung movement ng analog mo at doon iilaw. Ang galing! Tapos, doon naman sa isang feature niya na sa ambient light, yung gaming, ito, hindi ko siya alam kung paano nag-work. Pero siguro gawa na lang ako ng shorts kung paano ginagawa to or anong nangyayari dito sa gaming na to, sa ambient light. Next na natin, alamin ko pa kung para saan to. Kasi nag-try din ako maglaro, wala man nangyayari. Ngayon, mag-move forward naman tayo sa gameplay ng RG Cube.
Round one. So ngayon na-try natin yung gameplay sa 3DS, sa GameCube, sa PSP and sa PS2 at nagkakaroon lang ng problema sa most likely sa PS2 kasi medyo demanding yung graphics doon kaya gano'n na nangyari. So katulad din sa RG556 hindi siya completely smooth. May ibang games lang doon na okay, merong hindi or merong mga nag-stutter, merong problema or hindi nagpe-play ng smooth. So ngayon dumako na tayo sa mga nagustuhan at di nagustuhan sa RG Cube. So ngayon unahin muna natin yung hindi ko gusto sa RG Cube kasi mas konti siya kumpara doon sa mga nagustuhan ko. So dalawa lang naman yung hindi ko gusto dito sa device na to. So far. Unang-una na-stretch nga yung display ng game. So katulad ko na graphic artist, alam ko na meron din sa inyong viewer na mga graphic artist. Isa sa mga ayaw natin is ini-stretch yung text, ini-stretch yung mga photos na ginagamit sa dinidesign natin or nile-layout natin. Ganun siya dito, guys. Ang pangit tignan kapag stretch yung nilalaro mo. For example, naglaro ako ng ng Tekken 3. Na-stretch na yung mga characters, nakala mo tatangkad nila lahat. Kasi may kukumpara ko yung output nito sa mga lumang monitor or yung CRT monitor. Sa mga nakaabot dyan ng mga matatanda na, naabutan niya yung mga CRT monitors na makapal yung likod or parang yung kuba. Tapos pa-square yung screen niya. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga bagong nire-release na mga console, mga TV na mga monitor, pag ganito na, mas pahaba na siya. Hindi na siya square. Katulad nito, katulad ng mga TV, katulad ng monitor natin, di ba? Puro pahaba na siya, hindi na siya square. So kung ito talaga yung gagamitin mo, hindi compatible yung aspect ratio. Ang gagawin ng device na to, i-stretch niya yung display ng mga bagong games. Kasi hindi compatible yung aspect ratio niya para sa device na to. Pangalawa sa hindi ko nagustuhan sa device na to is hindi siya packetable. Trinay ko na kasi siyang ilagay sa pocket ko dito sa short. Hindi siya kasya. Siguro kung naka-hoodie ka or something na naka-long sleeve na may pocket sa tummy mo, kasya to. At dumako naman tayo sa positive side ng RG Cube. Syempre, yung una sa listahan na nagustuhan ko sa device na to is kaya niyang mag-play ng PSP, PS2, Wii, 3DS, GameCube, at Android games. So kung nalaro mo na lahat ng games na napaka-imposible, dami-daming games or mga retro games na nag-i-exist, pwedeng-pwede kang maglaro at mag-install ng mga games galing sa Play Store. So kung meron ka mga favorite na Android games dyan, katulad ng Genshin Impact at kung ano-ano pa, Dead Trigger, pwede mong i-install yun dito. Astig, di ba? Mas masisave mo yung battery ng cellphone mo kasi meron kang ganitong device na pang matagalan at matagal maubos yung battery. Imagine guys, kaya nito 7 hours. Kaya ba ng cellphone mo yun? Hindi. At sunod na nagustuhan ko dito, napaka-cute ng gaming console na to. Bukod sa pagiging cute niya, napaka-comfy niya, napaka-ergonomic, ang sarap hawakan na tipo ngayon katulad ng ganyan, pwede mo siyang hawakan ng ganyan. Kasi meron siyang grip sa likod. Ayan, may bump siya sa likod na mas komportable mo siyang mahawakan at napaka-ergonomic. Perfect na perfect to sa mga babae. Sabi ko nga sa inyo kanina, pwede itong couple console. Yan. Talagang partner tong dalawang to. Para dun sa mga merong girlfriend na pinagbabawalan kayong maglaro, bilhan nyo na lang sila ng ganito. Meron na kayong parehong console at makakapaglaro na kayo. So dahil pareho sila ng specs, pareho kayong makakapaglaro dito ng 2 players sa game na to. Yan. Pwede kayong magkakonekta at maglaro sa iisang game. Para hindi na kayo pagalitan ng mga asawa nyo at magalit sa inyo. At yung last na nagustuhan ko dito sa device na to, yung SD card na ginagamit mo dito sa RG556, pwede mong ilipat dito guys. Ganun siya ka-compatible sa device na to. Kaya tinawag ko siyang couple console. At ngayon, magkano nga ba tong Anbernic RG Cube na to? So ayon sa chismis ni Anbernic, magiging available to sa Pilipinas ngayong June 8. So magkakaroon to ng tatlong options, isang standard, isang 128 at isang 256 gig. So sa standard, ang magiging presyo nito is 9,400 plus. Sa 128 gig, 10,200 plus. Sa 256 gig,
11,200 plus. So reminder lang guys, yung mga nabanggit kong price is magra-run lang for 72 hours. So kapag tapos ng 72 hours na yun, ang magiging regular price niya na lang sa standard ay 10,000 plus. So 128 gig, 10,900 plus. So 256 gig, 11,700 plus. At hindi natin sure kung magiging final price na ba yun, pwedeng tumaas or bumaba. Depende pa rin yan kay Anbernic. So kung gusto nyo mauna syempre sa device na to, nasa description sa baba yung link kung saan kayo makakabili. So wala pa niyan sa mga kakilala nyo mga resellers na kilala nyo dito sa Pilipinas. Kung gusto nyo i-take advantage yung promo pricing, mag-place agad kayo ng order sa June 8 at may checkout nyo agad within 72 hours. So ano nga ba yung conclusion ko dito sa RG Cube? Kung nagtataka kayo guys, bakit ba sila release ng mga device pero same lang naman ng specs, nagkaiba lang sila sa itsura ng nire-release nilang bagong device. Ang tingin ko kasi na ginagawa ni Anbernic, binibigyan niya tayo ng option para pumili. Kasi 'di ba minsan kunwari, nakita tayo ng isang device, nakita natin na may kulang, may sobra, may kailangang i-modify sila. Katulad nung in-unbox ko to, 'di ba nagtaka ako, sabi ko parang ang laki. So ngayon binigyan tayo ng mas maliit. Tapos sinabi ko pa na dumihin to. Ayun, napakadumi. Binigyan din tayo ng hindi dumihin na shell. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ni Anbernic na binibigyan niya tayo ng iba't ibang option depende sa mga preferences natin. So ngayon kung tatanungin niyo ko kung worth it ba tong device na tong bilhin, kayo lang din ang makakasagot niyan, guys. Pero kung sa akin, kung meron na kayong RG556, pwede nang hindi kayo bumili ng RG Cube. Pero kung nakasanayin yung laruin is yung mga pa-square din ng mga games like yung sinabi ko kanina na Neo Geo Pocket, Game Boy, mga ganong pa-square ang screen, bagay sa inyo tong device na to. Bukod sa cute siya guys, napaka-comfy niyang hawakan at napaka-ganda ng ergonomics niya. Ang sarap niyang hawakan, sa totoo lang. So kung marami ka namang budget at gusto mo ring itry tong RG Cube, pwede kang bumili. At lalong-lalo na kung nagko-collect ka ng mga ganitong console na nilalabas ngayon. Pero yun ay para lang sa may mga budget. Pero kung wala kang budget, or sakto lang yung pera mo, wag mo nang i-push masyado, no? Unahin niyo yung priorities. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa pwede namin may share para sa inyo. Maraming salamat ulit, Anbernic, sa walang sawang pagsuporta sa page namin. At yun lang guys, maraming salamat. Paalam.